Si Haruhiro, isang nakakaawang beta na lalaki, ay nagising sa isang kamanghamanghang kaharian na hindi inaasahang pinamunuan ng isang party ng dalawang nakamamanghang babae. Matapos ang pagpanaw ng kanilang pinuno, at ubiling pinamunuan ni Haruhiro ang isang grupo na ang pinagsamang talino ay karibal ng isang toaster. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa SS rank, dapat niyang i-navigate ang mga ito sa mga delikado, mga dungeon na puno ng halimaw. Nagsisimula ang aming kwento nang magkamalay si Haruhiro sa lubos na kadiliman, na walang mga alaala o naiintindihan kung paano siya dumating. Isang gate ang biglang bumukas, na nagpapakita ng isang pagtitipon ng mga estranghero na parehong nalilito sa ilalim ng walang bituin na kalangitan. Di nagtagal, dinala sila ng malalayong gwardya patungo sa isang maliit na tavern, na pinamamahalaan ng isang maningning na host na nagngangalang Bree. Tinatanggap niya sila sa kakaibang lupaing ito, na kilala bilang Grimgar. Ang mga tensyon ay sumiklab nang biglang humingi ng mga sagot ang isang lalaking maputi ang buhok, na naglulunsad sa isang agresibong tirada na may kasamang paninira. Hindi na bigla, mabilis na gumanti si Bree, na naglabas ng punyal sa kanyang lalamunan at ipinahayag ang kanyang paghamak sa pagmamataas. Sa kabila ng banta, matatag na humawak si Renji, mahigpit na hinawakan ang talem. Sa huli, pumayag si Bree, nagbigay sa kanila ng mga badge ng trainee at isang maliit na halaga ng pera bago sila iwanan upang harapin ang mga panganib na nag-iisa. Kinabukasan, nakipag-isa si Haruhiro sa mga manlalaro na hindi pinili ng ibang partido. Hinirang nila siya bilang pinuno at nagpa siya na sumali sa magkahiwalay na guild. Nag-audition si Haruhiro para sa Thief Guild, kung saan mabilis siyang na-trap ni Barbara sa isang chokehold. Pagkatapos ng 7 nakakapagod na araw, si Haruhiro ay lumabas bilang isang ganap na magnanakaw. Si Mozo, ang mabigat, ay naging isang mandirigma, Ranta, isang Dark Knight, Yumi, isang mangangaso, mahiyain, isang salamangkero, at Manato, isang pari. Ilang araw ang lumipas, at hinahabol ng grupo ni Haruhiro ang isang goblin. Unang umatake si Ranta, pero nasalag ito, at ginantihan siya ng goblin ng sunod-sunod na hampas, dahilan upang umatras siya. Sumugod si Haruhiro, ngunit mabilis siyang natalo. Habang hinihimok siya ni Ranta na tapusin na ang goblin, napasagot si Haruhiro, "Ipapasok ko yung espada sa puwet mo." Saktong naiwasan niya ang ligaw na palaso mula kay Yumi, na tila may stormtrooper na katumpakan sa pagbaril. Si Manato, ang tatay ng grupo, ay nagutos ng focus at taktikang malapitan. Sumugod si Mozo, pero naipit ang kanyang dambuhalang espada sa isang puno. Nagtaray ang goblin, nagsayaw pa ng Fortnite dance, bago hinampas si Mozo at tumakas. Pagkatapos, itinakda ng goblin ang mata nito kay Shai at biglang sumugod sa kanya ng mabilis. Bago pa siya makapag-cast ng spell, agad na sumingit si Manato at nailigtas siya mula sa atake. Nabahala si Shai sa isang simpleng gallows, malayo sa matatag at independenteng babae na nais niyang maging. Agad siyang pinaghilom ni Manato at nagbigay ng isang mapagpukaw na talumpati, ipinaalala sa kanila na ang kanilang buhay ang nakataya. Napalakas ang loob ng grupo habang naghahanda para sa susunod na laban. Hindi matanggap ni Ranta na goblin ang sinasabing pinakamahinang nilalang sa mundong ito, habang napagtanto ni Haruhiro na mas mahina pa sila kaysa sa kahit anong mababangis na halimaw, kaya napilitan silang umurong. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Haruhiro at agad na inasar ng kanyang kasama sa kwarto. Si Ranta, na tinawag siyang Chinito. Nagkaroon ng mainit na usapan tungkol sa politika, pero agad itong natigil nang dumating si Manato at tinawag silang bumaba para mag-almusal. Naalala ni Haruhiro na siya ang dapat magluto ngayon, pero iginiit ni Manato na magpahinga siya, binanggit ang pagod niya mula sa nakaraang labanan. Sa ibaba, nilalamon ni Mozo ang pagkain habang nakatingin si Yumi na tila humahanga. Nagsama-sama ang anim sa patio para mag-almusal, habang kinukumusta ni Manato ang kalagayan ng lahat. Iminungkahi niyang bumalik sila sa kagubatan, binigyang diin na 2 lang na goblin ang nagpahirap sa kanila, ngayon, 1 lang ang tatargetin nila upang matiyak ang tagumpay. Hindi nagustuhan ni Ren ang plano, gusto niyang mas maraming XP, pero napilitan siyang sumang-ayon. Pinuntahan nila ang kagubatan, at pagsapit ng dapit hapon, napansin ni Yumi ang 4 na goblin sa tabi ng ilog, nagpapahinga. Kahit kapos sila sa pera, nagdesisyon silang huwag makipaglaban, hindi pa nila kaya ang 4 na goblin. Umurong sila para sa gabi at nagplanong bumalik kinabukasan. Kinagabihan, nagising si Haruhiro para magbanyo at napansin niyang wala si Manato. Lumabas siya at inabutan itong bumabalik. Sinabi ni Manato na nasa tavern siya upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mundo. Inalok siya ni Haruhiro ng tsaa, pinasalamatan sa kanyang dedikasyon,
at nag-fist bump silang dalawa habang nakaupo sa ilalim ng pulang buwan. Kinabukasan, bumalik sila sa kagubatan, kung saan nakita ni Haruhiro ang isang nag-iisang goblin na umiinom sa ilog. Bumalik siya sa grupo at nagulat. Inihanda nila ang kanilang mga sandata at maingat na lumapit. Nagtago si Haruhiro sa isang palumpong, mahigpit na hawak ang kanyang punyal, handang magbigay ng senadoryas, nang biglang sumigaw si Ranta, ang dambuhalang diwi, at buong lakas na sumugod sa goblin. Hinabol ni Haruhiro ang goblin habang tumatakas ito, pero nataman ito ni Yumi ng palaso, pinahinto ang halimaw. Samantala, si Ranta ay kakaibang nakikipaglaban sa mga puno. Natapilok si Haruhiro at gumulong pababa sa tabing ilog, kung saan siya inatake ng goblin. Naiwasan niya ito at gumanti, pero sumablay, dahilan upang sila'y magtagisan ng lakas. Naalala ni Haruhiro ang kanyang pagsasanay at tinaga ang pulso ng goblin, lalong ginagalit ito. Sumugod muli ang goblin habang iniiwasan ni Haruhiro ang bawat atake at umatras. Nagutos si Minato ng isang sabayang pag-atake. Umatake ng walang direksyon si Ranta, sumablay, at nabagsak sa lupa. Tatapusin na sana siya ng goblin, ngunit mabilis na sumingit si Minato gamit ang kanyang tungkod. Nagcast ng spell si Shai pero tuluyang sumablay. Napaligiran nila ang goblin habang patuloy itong inaatake ni Mozo, hindi binibigyan ng pagkakataong tumakas. Napatras ang goblin, pero biglang tinaga mula sa likuran ni Ranta. Sa huling depensa nito, naglabas ng nakakakilabot na sigaw ang goblin. Tumugon si Ranta at muling umatake, nakipagsagupaan ito. Sumugod sina Haruhiro at Yumi pero naitaboy sila. Muling pamana si Yumi at sa wakas ay tumama. Bago pa makagalaw si Haruhiro, biglang hinagis ng goblin ang kanyang punyal. Tumama sa kanyang balikat, napasigaw siya habang itinulak siya ng goblin sa lupa, handa nang tapusin siya. Sa huling sandali, sinaksak ni Haruhiro ang leeg ng goblin, at itinulak ito ni Ranta. Si Mozo ang nagbigay ng huling hampas sa ulo nito. Tulala ang grupo habang mabilis na lumapit si Yumi kay Haruhiro, inalis ang punyal, at pinaghilom siya ni Minato. Hinahalugog ni Ranta ang bangkay ng goblin at nakahanap ng pilak na barya sa leeg nito. Bigla, tinadyakan siya ng goblin sa binti at muling tumakbo. Mabilis siyang hinabol ni Ranta, hinato ito pababa, at sinaksak sa likuran. Kahit duguan, nanatili itong buhay hanggang sa paulit-ulit na bumaon ang talam ni Ranta sa dibdib nito. Nang hina si Shai habang patuloy na inuundayan ni Ranta ang goblin, sinisigurong hindi na ito babangon. Bumagsak si Ranta na umiiyak, habang napansin ni Haruhiro ang panginginig ng kanyang mga kamay matapos ang matinding labanan. Bumalik sila sa lungsod, ipinagbili ang kanilang nadambong, hinati ang kita. At naghiwa-hiwalay para sa hapon. Naglakad-lakad si Haruhiro sa pamilihan, pinagmamasdan ng mataong lansangan, at nakita si Ranta na tahimik na kumakain mag-isa, samantalang ang iba nilang kasama ay nag-e-enjoy sa kanilang libreng oras. Kinagabihan, nagtipon sila sa tulay, pinanood ang paglubog ng araw sa katahimikan bago bumalik upang magpahinga, handa na muling magtrabaho para sa susunod na pagkain. Kinabukasan, tulad ng dati, nilamon ni Mozo ang kanyang pagkain. Dumating si Haruhiro mula sa pamilihan. Iniabot kay Mozo ang mga itlog at sinabing, para mas lalo kang maging malakas. Pagkatapos, naglakad siya upang gisingin ng iba. Ikinutya ni Ranta si Yumi, tinawag siyang mas patag pa sa mundo, na nagresulta sa isang malutong at malakas na sampal. Lalong lumala ang araw nang bumuhos ang ulan sa kagubatan, pinilit silang magtago sa ilalim ng mga tolda. Sina Yumi at Haruhiro ay nag-scout sa paligid at natuklasan ng isang nagamit ng kampo at mga bakas ng goblin. Binilang ni Haruhiro ang hindi bababa sa 3 pares ng yapak at nagpasya silang mag-ingat at umurong. Nagtipon muli ang grupo at nagdesisyong tapusin na ang araw, hindi praktikal na lumaban sa gitna ng bagyo, kaya wala na naman silang nadalang panalo. 3 araw silang binayo ng tuloy-tuloy na ulan, iniwang butas ang bulsa. Dahil sa sobrang kapos, napilitan si Haruhiro na hugasan at gamitin muli ang parehong pares ng salawal. Kinabukasan, nagtungo sila sa isang wasak na bayan sa kalapit na lugar, isang kilalang kutan ng mga goblin. Sa kabutihang palad, ang mga goblin dito ay mabagal at madaling talunin. Napansin ni Haruhiro ang isang goblin na natutulog sa isang abandonadong bahay at ipinaalam ito sa grupo. Pumwesto sila, maingat na lumapit si Ranta at tinaga ang leeg ng goblin. Nagising ito, napasigaw, pero mabilis na pinatahimik ni Minato, hinampas ang mukha nito at sinundan ng matinding atake sa ulo, agad itong pinatay. Napataas ang kanilang morales sa nadambong, pero pinaalalahanan sila ni Minato, hindi pa oras para magdiwang hanggat hindi pa sila ligtas na nakakauwi.
Kalaunan, ang wasak na bayan ang naging pangunahin nilang panghuhuli ng goblin, dahil ang mga natutulog na goblin ay madaling patayin. Paminsan-minsan, napipilitan silang lumaban sa lantaran, pero iniiwasan nila ang mga pangkat ng 4 o 5, mas pinipiling sugurin ang mga nag-iisang goblin na walang karanasan. Unti-unti, nakalikom sila ng sapat na pera, at sa wakas, nakabili si Haruhiro ng bagong salawal matapos ang matinding pagtawaran, tapos na ang kanyang buhay bilang isang komando. Si Naranta at Mogzo naman ay nagwaldas ng pera sa pagkain, nag-uwi pa ng ilan para sa lahat. Gayunpaman, pinaalala ni Minato na mas mainam na mag-ipon para sa mga bagong kasanayan na maaaring maging mahalaga sa laban. Sumang-ayon ang grupo at nagpahinga para sa gabi, handa na sa panibagong araw ng pakikipagsapalaran. Kinabukasan, lumabas si Minato at Shai upang mamili ng mga supply. Pabalik na sila nang magpakain si Minato ng mga ibon, napansin ang pagkausyoso ni Shai. Inalok niya itong subukan, at bagaman nag-aalangan, pumayag rin ito sa huli. Isang kalapati ang lumapag sa kamay ni Shai, ngunit sa gulat niya, napatras siya at muntik ng matamba, mabuti na lang at nasalo siya ni Big Daddy Minato. Dahilan upang siya'y mamula sa kahihiyan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa wasak na bayan, handa nang gumulpi ng goblin. Isang goblin ang sumugod kay Ranta, sinimulan ng laban. Si Ranta ang unang umatake, pero madali itong naiwasan ng goblin. Habang hawak ni Ranta ang harapan, pamwesto ng maayos sina Haruhiro at Yumi. Noon inilabas ni Shai ang bago niyang kakayahan, Air Slash, isang matalim na pag-atake mula sa malayo na tumama ng eksakto sa target. Samantala, sinamantala ni Haruhiro ang sitwasyon. Sumugod, iniwasan ang tibak ng goblin, at sinaksak ito sa likuran, agad na pinatay. Nilinis ni Yumi ang kanyang mga sandata habang hinahalughog ni Ranta ang katawan ng goblin, ngunit agad nilang napansin na may iba pang goblin na nagkukubli sa paligid. Mabilis na ginamit ni Shai ang Shadowbind, pinanatiling nakapirmi ang isang goblin. Sumugod si Minato at pinatag ang balikat nito, pinagdurog ang buto, bago tinapos ni Ranta gamit ang isang mabilis na taga. Samantala, nakikipagtagisan ng lakas si Mogzo sa isa pang goblin. Tuluyang napaluhod ito nang makatanggap ng matinding hampas sa ulo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mogzo at ginamit ang kanyang espesyal na pag-atake, pinatalsik ang goblin sa pader. Agad namang lumundag si Ranta upang tapusin ito. Matapos makuha ang nadambong, nagpahinga sila at naghapunan, pinagnilayan ang kanilang paglago bilang isang pangkat. Lumakas ang kanilang kumpiyansa, at pinag-isipan nilang subukan ng mas malalaking grupo ng goblin, ngayong mas maayos na ang kanilang estratehiya at kasanayan. Sa kanilang panggabing pangangaso, pinangunahan ni Minato ang paglalakad nang mapansin ni Haruhiro ang isang kumikislap na bagay sa tuktok ng isang gusali. Agad niyang itinulak si Minato palayo habang damapo ang isang palaso sa kanyang balikat. Bumagsak si Haruhiro sa lupa, at habang sinusubukan siyang pagalingin ni Minato, isa pang palaso ang tumama sa kanyang binti, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Mabilis siyang binuhat ni Mogzo habang si Minato ay nagpagaling. Biglang umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga babae, isang dambuhalang goblin ang lumabas mula sa isang bahay. Sumugod si Ranta habang pinigilan ni Mogzo ang isa pang goblin. Sumigaw si Minato na umatras sila, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa laban, hanggang mapagtanto nilang wala silang laban sa dami ng kalaban. Nagsimula silang tumakas sa mga gusali, ngunit isang goblin ang umakyat sa mataas na lugar at nakapagpatama ng perpektong tira kay Minato. Sa kabila ng sugat, tumakbo pa rin si Minato hanggang makarating sila sa kagubatan, hingal at sugatan. Napansin ni Haruhiro ang pamumutla ni Minato, at doon niya nakita ang palasong nakabaon sa kanyang likod. Nagtipon sila sa paligid niya, desperadong tumulong, ngunit si Minato lamang ang kanilang manggagamot. Sinubukan niyang gumamit ng mahika, ngunit nabigo siya. Muling nanawagan si Haruhiro para sa gabay, ngunit bago pa siya makasagot, tuluyang nawalan ng dugo si Minato at namatay sa harapan nila. Kinagabihan, nagmadali silang bumalik sa bayan, dala ang katawan ni Minato sa templo. Nagmakaawa si Haruhiro sa punong pari na iligtas siya. Sinuri ng matandang pari si Minato, ngunit malungkot niyang ipinahayag na huli na ang lahat, patay na ito. Nag-init ang ulo ni Ranta, nagbanta sa pari, habang si Haruhiro ay patuloy na nagmamakaawa para sa kahit anong paraan upang maibalik siya. Pinigilan siya ni Mogzo habang ipinaliwanag ng pari na wala nang magagawa, ang tanging maibibigay nilang awa ay isang maayos na libing. Kung hindi, may panganib na bumangon si Minato bilang isang nilalang ng hari ng demonyo. Nagtanong si Mogzo kung kinakailangang sunugin ang katawan, at tumango ang pari. Nang hina si Shai, nagkaroon ng matinding pagkataranta.
Tinanong ni Haruhiro kung magkano ang kailangan, at sinabi ng pari na sasagutin niya ito kung kinakailangan, dahil minsan nang naging estudyante niya si Minato. Ngunit iginiit ni Haruhiro na sila mismo ang magbabayad upang maipakita ang kanilang respeto sa kanilang kaibigan. Nagluksa sila kay Minato, ang kanilang pinuno, laging kalmado, laging iniisip ang kanilang kaligtasan. Matapos ang cremation, inilibing nila ang kanyang abo sa isang tahimik na lambak, inihimlay siya sa gitna ng mga bulaklak. Bumagsak sila sa lupa, hindi makagalaw sa bigat ng kanilang pagkawala. Si Minato ang utak ng bawat plano, ang puwersang nagtutulak sa kanila pasulong. Ngayon, wala siya, at sila, tuluyang nawalan ng direksyon. Sa huli, tumayo si Ranta at nagpahayag na aalis siya. Nang tanungin siya ni Haruhiro kung saan siya pupunta, malamig siyang sumagot, kahit saan, basta hindi dito. Ayaw niyang manatili at malugmok sa lungkot. Bigla siyang sinampal ng malakas ni Yumi, inilabas ang kanyang dalamhati bago tuluyang bumagsak sa pag-iyak. Hindi natinag si Ranta, at naglakad siyang mag-isa, hindi lumilingon. Tahimik na nanatili sina Haruhiro at ang iba pa, pinapanood ang unti-unting pagkakawatak-watak ng kanilang grupo. Kinagabihan, natagpuan ni Haruhiro at Mozo si Ranta na mag-isa sa isang tavern. Sumama sila sa kanya para uminom, pinag-uusapan kung ano ang kanilang gagawin mula rito. Umamin si Ranta na ayaw na niyang maging adventurer, wala na siyang ganang bumalik sa kagubatan, wala na rin siyang handgaring lumaban. Plano niyang humanap ng ibang landas. Sinubukang ipaliwanag ni Haruhiro ang sitwasyon kay Ranta. Ngunit nauwi ito sa isang mainit na pagtatalo, kapwa silang nagsisigawan. Sinisi ni Ranta si Haruhiro sa pagkamatay ni Minato, kung hindi lang daw siya tinamaan ng 2 beses, baka nagawa pa ni Minato na pagalingin ang sarili. Bago pa lumala ang sagutan, biglang sumigaw si Mozo, na kadalasang tahimik, at inutusan silang huminto, walang may kasalanan. Dahan-dahang kumalma ang tensyon, at napunta ang usapan sa kanilang susunod na hakbang. Duda si Ranta kung kaya pa nilang magpatuloy nang wala si Minato. Ngunit iginiit ni Haruhiro na kailangan nilang magpatuloy, kailangan nilang mabuhay. Biglang lumapit ang isang lalaking nagngangalang Kik, na tila narinig ang kanilang pag-uusap. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Minato, nagpaabot siya ng pakikiramay ngunit iginiit na huwag silang titigil. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makahanap ng pari, dahil ang mga healer ang puso ng bawat grupo. Hindi raw dapat hinayaang malantad ang isang pari sa laban, dahil palagi silang target ng mga kaaway. Sa kanyang sariling grupo, 2 mandirigma ang laging nagbabantay sa kanilang pari. Napuno ng pagsisisi si Mozo, na pagtantong sa halip na siya ang maging tank, si Minato ang napilitang gampanan ng 3 papel, healer, tank, at attacker, nang sabay-sabay. Ngunit pinutol ni Kik ang kanilang panghihinayang, sinabing wala nang magagawa sa nakaraan. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang kanilang kinabukasan. At kung wala silang pari, sigurado raw na mamamatay silang lahat. Nag-aalinlangan si Haruhiro. Iniisip na wala namang sasali sa kanilang grupo, mahina sila, wala silang pera, at walang maya-alok na benepisyo. Ngunit hinikayat sila ni Kik na subukan pa rin. Nangako siyang tutulungan silang maghanap ng posibleng bagong kasapi bago siya umalis. Kinabukasan, nakilala nila si Marie, isang malamig at seryosong babae, walang bahid ng init o sigla tulad ni Minato. Nang sinubukan nilang ipakilala ang kanilang sarili, agad niya silang pinutol, diretsong nagtanong kung saan sila pupunta. Iminungkahi ni Haruhiro na bumalik sila sa wasak na bayan, ngunit mabilis siyang sinapla ni Marie, sinabing dapat niyang tiyakin ang desisyon niya bago siya magsalita. Sumubok si Ranta na kontrahin ang ugali ni Marie, ngunit sa halip na lumaban, napatras siya sa malamig nitong tingin at napilitang humingi ng paumanhin. Walang pasensya si Marie, kaagad niyang inutusan silang gumalaw, kung hindi, aalis siya. Ramdam ng grupo ang paninibago at tensyon sa pagitan nila. Sa ngayon, hindi nila alam kung gaano katagal magtatagal ang kanilang bagong alyansa. Kinagabihan, nagpunta ang mga lalaki sa tavern, nilulunod ang kanilang ini sa alak habang pinapaliwanag ang kanilang desperadong sitwasyon. Si Haruhiro ay malalim na nag-iisip tungkol sa hirap ng pakikipagtrabaho kay Marie. Nang sinubukan niyang maglatag ng estratehiya, agad siyang tinanggihan nito, iginiit na bilang isang pari, dapat siyang manatiling nakatago at lumabas lamang kapag kailangang magpagaling. Sinubukan siyang kausapin ni Ranta, hinihimok na tumulong sa laban, ngunit lubos siyang hindi pinansin ni Marie. Nagkaroon ng tensyon sa grupo habang nagkasagutan ng dalawa tungkol sa taktika, bagay na si Haruhiro sana ang dapat na mamagitan. Sa laban, hindi pinansin ni Marie ang mga utos at hindi sumunod sa formation. Habang nakikipaglaban sila sa isang goblin,
Nasugatan si Ranta, dahilan upang magtulungan sina Yumi at Haruhiro na itaboy ang kaaway. Nang inutusan ni Haruhiro si Marie na pagalingin si Ranta, malamig siyang tumanggi, sinasabing masyado pang minor ang sugat para aksayahin ang mana. Dahil sa gulong iyon, nakatakas ang mga goblin na halos natalo na, iniwan silang walang anumang nakuha. Lalong napalugmok si Haruhiro, iniisip si Minato, kung gaano kadali nitong hinawakan ang ganitong sitwasyon. Noon, 2 goblin ay wala lang. Ngayon, pakiramdam ni Haruhiro ay wala siyang silbi. Iminungkahi ni Ranta na kalimutan na lang nila si Marie at mag-focus sa paglilinis ng wasak na lungsod upang makuha ang sapat na pera para sa kanilang rank badges. Ngunit tumutol si Haruhiro, hindi raw nila maaaring iwanan ang kanilang pari. Biglang natahimik ang buong tavern nang pumasok si Renji, suot ang kanyang mabagsik na armor, isang tunay na sagisag ng kanyang East Kai fantasy. Lumapit siya kay Haruhiro at inabot ang isang gintong barya bilang pakikiramay sa pagkamatay ni Minato. Ngunit mabilis siyang sinundan ni Haruhiro, ibinalik ang barya at nagpasalamat ngunit tumangging tanggapin ito. Tumango si Renji bago lumakad palayo, iniwan si Haruhiro na bumalik sa kanilang mesa. Galit na galit si Ranta, sinermonan si Haruhiro dahil tinanggihan nito ang barya, na katumbas ng 100 silver, sapat para bilhin ang rank badges ng buong grupo. Pinagtanggol naman siya ni Mozo, sinasabing hindi kailanman papayag si Minato na tanggapin nila ang awa ng iba. Ngunit hindi kumbinsido si Ranta. Sa huli, inamin ni Haruhiro na ang tunay nilang problema ay hindi lang si Marie, kundi silang lahat. Simula nang mawala si Minato, unti-unting nasira ang kanilang komunikasyon, at halos hindi na sila nakakapag-usap sa mga babae. Hinamon siya ni Ranta na ayusin ang sitwasyon, ngunit matapat niyang inamin na wala siyang ideya kung paano. Nang gabing iyon, sa ilalim ng ulan, naghintay si Haruhiro sa labas habang lumabas si Yumi mula sa paliguan. Tinanong niya kung galit ito, ngunit malamig itong sumagot ng hindi. Humingi ng paumanhin si Haruhiro, inaming kasalanan niya na dinala niya si Marie sa grupo nang hindi muna kinonsulta si Yumi at Shai. Umamin siyang iniisip niyang hindi sila makakagalaw nang wala ang isang pari. Kaya niya minadali ang desisyon. Biglang humagulgol si Yumi at bumagsak sa mga bisig ni Haruhiro. Isiniwalat niya na hirap silang ipahayag ang kanilang nararamdaman at pakiramdam nilang nawala sila sa grupo simula nang mamatay si Minato. Inamin din ni Haruhiro na ganoon din ang nararamdaman niya. Ipinaalala ni Yumi kung gaano sila ka-close noon, 6 silang magkakaibigan, palaging magkasama, ngunit matapos mawala si Minato, nagkanya-kanya sila, nakalimutan ng isa't isa. Doon niya napagtanto, masyado siyang nagsikap na palitan si Minato, sa halip na pagkatiwalaan ng kanyang grupo. Si Minato ay hindi kailanman mag-isang bumuhat ng lahat, lagi niyang ipinagkakatiwala ang kanyang mga kasama, kaya sila naging matagumpay. Sa unang pagkakataon, bumigay si Haruhiro at humagulgol ng todo. Ngayong pagkakataon, si Yumi naman ang yamakap sa kanya, hinahaplos ang likod niya, sinasabing magiging maayos ang lahat. Matapos ilabas ang kanilang emosyon, umupo silang magkatabi, muling nagkakapit-bisig bilang tunay na magkaibigan. Nangako si Yumi na susubukan niyang makipag-ayos kay Marie, kailangan nilang magkaisa upang malampasan ang pagsubok na ito. Samantala, habang nakahiga si Shai sa kanyang kwarto, binuksan niya ang bintana ng banyo upang palabasin ang singaw. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasaksihan niya si Yumi sa isang tila kaina-hinalang posisyon kay Haruhiro. Mula sa kanyang anggulo, parang pinapatunog ni Yumi ang trumpeta ni Haruhiro. Gulat na gulat si Haruhiro, agad na bumangon at sinubukang ipaliwanag. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Shai. Namumula at tuluyang noindang, agad itong nagsara ng bintana at isinara ng mahigpit. Hindi natinag si Yumi at nagbiro pa kay Haruhiro, sinasabing bihasa siya sa pagtugtog ng trombone at maaaring ipakita ang kanyang talento balang araw. Mabilis namang sumagot si Haruhiro, pinapalayas siya at iginiit na ang kanyang mga mata ay nakatuon sa masarap na hita ni Shai. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, naghanda sila para sa panibagong pakikipagsapalaran. Inamin ni Yumi na bagaman mahirap pakisamahan si Marie, wala naman ni isa sa kanila ang nagpakita ng tunay na pagsisikap na tanggapin ito. Nangako siyang susubukan niyang makipagkaibigan dito mula ngayon. Mahinang bulong ni Mag na nais naman niyang maging mabait, ngunit hindi sila pinapansin ni Marie at tumatangging magpagaling. Si Ranta naman, gaya ng dati, nagdeklarang paiibigin niya si Marie para lamambat ang ugali nito. Hindi na lang pinansin ng grupo ang kalokohan niya, habang pinaalalahanan sila ni Haruhiro na huwag magmadali, hindi agad magbabago si Marie sa isang iglap. Lahat sila ay sumang-ayon. Makalipas ang ilang oras, muling nagtipon ang grupo at lumapit kay Marie.
Bagaman tinangka niyang balewalain sila sa umpisa, kalaunan ay tinanggap niya ang kanilang pagbati at sumama na rin. Sinubukang kausapin ni Yumi si Marie, tinanong kung ano ang kinain nito sa almusal. Walang interes na sumagot si Marie ng pagkain. Hindi pa rin sumuko si Yumi at tinanong kung ano ang paborito nitong merienda. Ngunit malamig siyang sinagot ni Marie na hindi siya nagmemeryenda, iyon daw ang sikreto niya para mapanatili ang kanyang perpektong katawan. Di nagtagal, narating nila ang wasak na lungsod at nagtago sa likod ng mga guho ng mamataan ng isang pangkat ng mga goblin. Agad naglatag ng plano si Haruhiro, si Ranta at Mag ang unang seisalakay, habang si Haruhiro at Yumi ay aatake mula sa magkabilang panig. Sina Marie at Shai naman ang magbibigay ng suporta. Sinimulan ni Ranta at Mag ang pagsalakay, gulat ang mga goblin. Samantala, mabilis na umatake sina Haruhiro at Yumi mula sa magkabilang gilid, pinapalibutan ng kalaban. Isang goblin ang sumugod kay Haruhiro, bahagya niyang naiwasan ng atake habang tinakpan siya ni Shai. Mabilis namang sumugod si Yumi upang tumulong kay Haruhiro sa pagpapatomba ng mga goblin. Sa kabilang panig, tinamaan sina Mag at Ranta at napilitang umatras. Kaagad silang sinigawan ni Marie, inutusan si Mag na manatili sa linya bilang isang mandirigma. Naasar si Ranta at sinagot siya, tinawag siyang mayabang na dalaga. Ilang sandali pa, umilag si Ranta sa isang atake, bumawi gamit ang isang malakas na sipa, at itinarap ang kanyang espada sa leeg ng goblin sa isang mabagsik na pag-atake. Samantala, nanaig si Mag sa isang mabangis na sagupaan ng espada, ibinagsak ang kanyang mabigat na sandata at winasak ang kalaban para tuluyang mapabagsak ito. Ang huling goblin, na matapang pa ring lumalaban kina Haruhiro at Yumi, ay may hawak na dalawang espada, dahilan upang mahirapan silang tamaan ito. Gumamit si Shai ng Shadowbind upang matrap ito saglit, binigyan ng pagkakataon si Yumi na umatake. Ngunit nagawa nitong makatakas, ngunit hindi ito nakaligtas kay Haruhiro, na mabilis na sumingit sa depensa nito at inutas ito gamit ang isang matalim na pag-atake mula sa likod. Nagdiwang ang grupo sa kanilang matagumpay na pagsasama-sama sa labanan. Nilapitan ni Marie si Mag, na tinamaan sa ulo, at inutusan siyang alisin ang kanyang helmet upang matingnan ang sugat. Humingi siya ng paumanhin sa sakit na dulot ng kanyang paggagamot, habang maingat na pinapatigil ang pagdurugo at nililinis ang sugat. Agarang humiling ng paggaling si Ranta, ngunit agad siyang tinanggihan ni Marie, sinabing ang gasgas niya ay nagsisimula ng maghilom. Kung desperado siya, iminungkahi niyang dilaan na lang niya ito. Napagtanto ni Haruhiro na sadyang pinipili ni Marie na gamitin ang kanyang mana ng matipid, pinaprioridad niya ang kahusayan kaysa sa agarang paggaling. At ngayon, nagkakaroon na ng saysay ang kanyang estratehiya. Kalaunan, nagpahinga sila sa isang abandonadong bahay. Sinubukang magsimula ng usapan si Haruhiro at tinanong kung may iba't ibang uri ng pari. Sinabi ni Marie na wala siyang alam, ngunit hindi siya natinag ni Haruhiro. Itinuro ang kakaibang estilo niya sa pagpapagaling, hindi gaya ni Minato, na agad gumagamot. Nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang estratehiya, malamig siyang sinagot ni Marie na hindi niya kailangang malaman iyon. Medyo naiinis si Haruhiro ngunit nanatiling kalmado, tiniyak kay Marie na hindi sila nangangahas na panghimasukan ng kanyang personal na buhay, kailangan lamang nilang sapat na maunawaan ang isa't isa upang gumana ng maayos bilang isang grupo. Ipinaalala niya na bawat isa sa kanila ay may papel at responsibilidad na kailangang gampanan. Ngunit bigla siyang pinutol ni Marie, hinamon siyang magsalita kung may problema siya sa kanyang pamamaraan, at nagbanta na aalis siya kung hindi niya ito matanggap. Sinubukang linawin ni Haruhiro ang kanyang punto, ngunit muli siyang tinapunan ni Marie ng matalim na tingin, mariing tinanong kung ano talaga ang problema niya. Napagtanto niyang mas mabuting hayaan na lang ito, kaya pinili niyang hindi na ipilit ang usapan. Sa huli, nagpa siya silang bumalik bago lumubog ang araw. Kinagabihan, nagtipon sina Haruhiro at ang iba pa, kasama ang mga babae, sa tavern. Hinimok ni Ranta ang lahat na mag-relax, binanggit na ito ang unang beses nilang magkasama sa ganitong lugar. Habang nag-uusap, napansin nilang pumasok si Marie. Bagaman nakita sila, sadya niya silang hindi pinansin at umupo mag-isa. Naiinis si Ranta sa malamig na pagtrato ni Marie, at may dahilan naman siya, ngunit pinaalalahanan siya ni Shai na hindi rin naman nila ito inimbitahan, kaya hindi sila lubusang walang kasalanan. Pinabulaanan niyon ni Ranta, sinabing wala namang dahilan para pakitaan siya ng kabutihan. Sumabat si Yumi, nagbibiro na kahit ang mga magulang ni Ranta ay baka hindi rin siya mahal. Na nauwi sa panibagong asaran, hanggang sa mapansin nila ang isang batang kabalyerong lumapit kay Marie. Nakilala ni Ranta ang lalaki bilang si Shin, isang miyembro ng isang kilalang angkan, kaya nagtaka sila kung bakit ito nakikipag-usap kay Marie.
Samantala, mag-isang nakaupo si Haruhiro sa tabi ng siga, malalim na nag-iisip tungkol kay Big Daddy, pinanghihinaan ng loob sa sarili niyang kakayahan. Biglang lumitaw ang ilusyon ni Minato sa tabi niya, nagbibigay ng paghihikayat. Tinawanan lang ito ni Haruhiro. Biro niyang hindi siya magiging matagumpay dahil wala ni isa sa mga babae ang tumatawag sa kanya ng Daddy. Gayunpaman, iginiit ni Minato na kaya niya. Bago ito biglang naglaho, iniiwan si Haruhiro na lalo pang nalito. Kinabukasan, bumalik sila sa guho. Nakipaglaban sina Haruhiro at Mug sa isang goblin, unang umatake si Haruhiro, saka napansin ng maingat na kilos ni Mug dahil wala itong helmet, alam niyang isang tama lang sa ulo ang maaaring ikamati nito. Hindi tulad ng isang magnanakaw. Hindi siya makakapanalakay mula sa likod. Agad na sinamantala ni Haruhiro ang sitwasyon, pumwesto sa gilid ng goblin habang itinutulak ito ni Mug, binigyan siya ng pagkakataong sugatan ang pulso ng kalaban, dahilan upang ito'y mawalan ng balanse. Tinapos ni Mug ang laban, itinulak ang goblin mula sa tulay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Haruhiro na hindi pa niya lubusang pinag-aaralan ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang mga kasama, marahil ito ang dahilan kung bakit nahirapan siyang magplano tulad ni Minato. Kalaunan, habang naglalakad sa isang eskinita, iminungkahi ni Haruhiro kay Mug na bumili ng helmet, nag-alok pang tulungan siyang bayaran ito. Tumanggi si Mug, sinabing hindi niya ito gagamitin, ngunit iginiit ni Haruhiro na mas makakagalaw siya ng agresibo kung may mas mahusay siyang proteksyon, mas makakaakit ng atensyon ng goblin, at makakalikha ng mas maraming pagkakataon para sa koponan. Nakinig si Marie habang pinupuri ni Yumi ang ideya at nag-alok ng tulong sa pagbili ng helmet ni Mug. Pati si Shai ay masigasig na nag-alok ng ambag. Habang naglalakad, binalaan sila ni Ranta na may malapit na mga goblin. Sumabak sa laban si Haruhiro sa isa, ngunit biglang inatake si Marie mula sa likuran ng isang nakatagong goblin. Agad na sumaklolo si Ranta, sinipa ang nilalang bago tinapos ito gamit ang kanyang espada. Sinermonan niya si Marie dahil sa pagiging walang malay sa paligid, ginagawang madaling target ang sarili. Sa halip na sumagot, tahimik na pinalo ni Marie ng kanyang tungkod ang isa pang goblin. Pinabagsak ito. Napansin ni Haruhiro ang natural na instinct ni Marie sa laban, hindi man siya sumusugod sa harapan tulad niya, handa naman siyang lumaban kapag kinakailangan. Pagsapit ng gabi, habang naghahanda silang maghiwa-hiwalay, inanyayahan ni Haruhiro si Marie na sumama sa kanila para maghapunan bilang pagdiriwang sa kanilang tagumpay. Magalang siyang tumanggi ngunit, sa unang pagkakataon, nagpaalam bago umalis. Mataas ang kilay ni Ranta, tinawag pa ring hindi kaaya-aya si Marie, ngunit iginiit ni Yumi na mas mukhang pala kaibigan ito ngayon, unti-unting lumalapit sa kanila. Sumang-ayon si Haruhiro at nagpa siyang unawain pa siya ng mas mabuti sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Shin mula sa kilalang angkang Oran. Inimbitahan niya ang iba na samahan siya. Kinagabihan, nagtipon sila sa pub at nakasalubong si Shin, na sumali sa kanilang mesa. Binanggit ni Haruhiro si Marie, na ikinagulat ni Shin. Gayunpaman, iminungkahi niyang mas mabuting tanungin si Hayashi, isa niyang kasamahan na minsang lumaban kasama ni Marie. Umupo si Hayashi at ibinahagi na ang kanilang grupo, tulad ng kina Haruhiro, ay may 6 na miyembro noon, na may pambihirang pagkakaisa at koordinasyon mula pa sa simula. Sa loob lamang ng 10 araw, nakalikom sila ng sapat na yaman upang umangat sa susunod na ranggo, lalong lumalakas sa bawat laban at humaharap sa mas mahihirap na kalaban. Sa gitna ng kanilang grupo ay si Marie, masayahin, masigla, at laging handang tumulong. Walang sugat ang hindi niya ginamo, kahit ang pinakamaliit na galos ay agad niyang pinagaling. Bagaman isang pari, hindi siya nagatubiling pumunta sa harapan ng labanan, buong tapang na ipinagtatanggol ang kanyang mga kasama, halos parang siya lang ay katumbas na ng 3 mandirigma. Ngunit habang lumalakas sila, lumaki rin ang kanilang kayabangan. Sinimulan nilang sumulong ng mas malalim sa mga piitan hanggang, sa isang masamang araw, nagpasya silang harapin ang mas makapangyarihang mga halimaw. Doon, hinarap nila ang isang dambuhalang puting halimaw na nakapatay na ng maraming manlalaro. Dapat sana'y umatras sila, ngunit nilason ng labis na kumpiyansa ang kanilang pagpapasya, isang malagim na pagkakamali. Mabilis na nawalan ng malay si Hayashi, at nang magising siya. 2 sa kanyang mga kasama ang wala ng buhay, habang ang kanilang mandirigma ay desperadong nakikipaglaban upang pigilan ang halimaw. Sumigaw siya kay Marie upang pagalingin ang mga sugatan, ngunit nanatili itong nakatulala, mahigpit na yakap ang katawan ng isang kasamang bumagsak, luha ang sumisigaw, ubos na ang kanyang mana. Ang mandirigma, sugatan at duguan, ay wala nang natanggap na lunas. Sa huling patak ng kanyang lakas, bumangon ang mandirigma habang muling umatake ang halimaw.
Tinamaan siya at tumilapon palayo, malubhang nasugatan. Sa tulong ni Marie at Hayashi, muli siyang tumayo, itinulak sila palayo, at iniabot ang kanyang dogtag. Nauunawaan ang mapait na katotohanan, mabilis na kinuha ni Hayashi ang dogtags ng mga bumagsak at hinatak si Marie palayo. Ibinigay ng mandirigma ang kanyang buhay upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Ang huling larawan sa kanilang isipan ay ang halimaw na bumabagsak sa kanilang kasama. Pagkatapos noon, lahat ay naglaho sa isang malabong alaala. Pagkatapos ng trahedya, sumali sila sa angkan ni Shin, ngunit kalaunan, umalis si Marie. Masakit para sa kanya ang manatili sa tabi ni Hayashi, na nagpapaalala sa kanya ng mga kasamang nawala. Mula noon, lumipat-lipat siya ng grupo, iniiwasan ng masyadong malalim na koneksyon sa takot na muling maranasan ang sakit ng pagkawala. Tumayo si Hayashi, yumuko, at hiniling sa kanila na alagaan si Marie bago siya umalis. Nauunawaan ni Shin ang sakit ng pagkawala mula sa sarili niyang mga napatay na kasama. Kaya pinayuhan niya sila na pahalagahan ang kanilang samahan, dahil tanging sa pagkawala nila tunay na mauunawaan ang kanilang halaga. Sa kanilang pagbalik, naiinis si Ranta at sinabing hindi sapat na dahilan ang malungkot na nakaraan ni Marie upang bigyang katwiran ang malamig nitong ugali. Lahat sila ay nakaranas ng paghihirap, at kung hindi ito susubok na magpatuloy o makipagkaibigan, wala siyang nakikitang dahilan upang ipilit ang pagiging mabait sa kanya. Biglang napaiyak si Shai, lubos na nadala sa emosyon, at iginiit na dapat nilang ipakita ang kanilang malasakit dahil nawala rin ng isa nilang kasama. Alam nila ang sakit na pinagdadaanan ni Marie. Sumang-ayon si Haruhiro, sinabing dapat muna nilang ituring si Marie bilang isang kaibigan, tanging sa ganoong paraan niya sila makikitang ganun din. Tiningnan siya ni Ranta ng masama, tinanong kung ilang beses pa sila makikinig sa kanya. Ipinahayag niya ang sama ng loob na walang nagpapahalaga sa kanyang opinyon at palagi na lang itong binabalewala. Sumabat si Yumi, sinabing palibhas ay puro walang kwenta ang kanyang mga ideya, nauwi ito sa isa na namang mainit na pagtatalo. Samantala, napagtanto ni Haruhiro na pakiramdam ni Ranta ay hindi siya pinakikinggan. Determinado siyang itama ito. Humingi siya ng tawad at nangakong mas magiging maunawain at isang tunay na kaibigan. Hinimok niya si Ranta na bitiwan ng kanyang galit at humingi ng paumanhin kay Shai sa masasakit niyang sinabi tungkol kay Marie. Pagkatapos, tinanong niya kung paano niya lalapitan si Marie kinabukasan. Ngayong dala niya ang bigat ng kaalaman tungkol sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, naglakbay sina Haruhiro at Yumi sa ilalim ng madilim, basa sa ulan na kalangitan. Napansin ni Haruhiro ang isang goblin na may hawak na kanyang nawawalang punyal, ang parehong punyal na nahulog noong namatay si Minato. Labis na nadala ng emosyon, sumugod siya, ngunit mabilis siyang itinulak ni Yumi sa lupa, tamang-tama bago siya matamaan ng isang goblin na nagpapatrol. Humingi ng paumanhin si Haruhiro. Inamin na hindi siya naging sarili kamakailan, at iminungkahi na itoon nila ang pansin sa pagtuklas ng tagunglungga ng mga goblin. Samantala, sina Ranta, Shai, Mong, at Marie ay nagpalipas ng oras sa isang abandonadong gusali habang hinihintay ang pagbabalik ni Yam at Haruhiro. Pagdating nila, basa sa ulan, iniulat nilang wala silang nahanap na magandang target, ang mga goblin ay siksikan sa malalaking grupo o nasa mahihirap maabot na lugar, laging alerto. Iminungkahi ni Ranta na bumalik na sila dahil wala namang mapapala, at nagsimulang tumayo ang lahat upang umalis, ngunit pinigilan sila ni Haruhiro, sinasabing kailangan muna niyang makausap si Marie. Nagulat si Marie at pinatatag ang sarili bago tuwirang nagtanong kung gusto na ba siyang paalisin ni Haruhiro, kung ganoon, huwag na niyang pagandahin ang salita, aalis siya agad. Napagtanto ni Haruhiro na mula nang malaman nila ang nakaraan ni Marie, maaaring inisip nitong gusto nilang itakwil siya. Tiniyak niya kay Marie na ayaw nilang umalis siya at nagsimulang magsalita. Ikinwento niya na bago siya sumali, mayroon silang pari na nagngangalang Minato, na nagsilbi rin bilang kanilang pinuno. Sa kasamaang palad, namatay si Minato sa kamay ng mga goblin, o, sa mas totoo, dahil sa kanilang kapabayaan. Ipinaliwanag ni Haruhiro na si Minato ay nagpapagaling kahit ng pinakamaliit na sugat at nagsilbing panangga ng grupo kasama si Mug. Sa madaling salita, 3 tungkulin ang pinasan nito ng walang reklamo, tahimik na tinanggap ang bigat hanggang sa kanyang pagkamatay. Nang mamatay si Minato, inakala nilang katapusan na rin ng kanilang grupo. Ngunit kailangan nilang magpatuloy upang mabuhay, at bilang mga adventurer, kailangan nila ng pari, napili si Marie para sa rason na iyon lamang. Ipinahayag ni Haruhiro na silang lahat ay dating mga itinakwil, hindi tinanggap ng ibang grupo, hanggang sa pinagsama-sama sila ni Minato at binuo ang kanilang samahan. Kahit pagkatapos niyang mawala, nanatili ang kanilang koneksyon, mga kaibigang sumusuporta sa isa't isa sa kabila ng lahat ng pagsubok.
Sinabi ni Haruhiro kay Marina, anuman ang kanyang pagdududa, itinuturing niya siyang isang kaibigan. Nagulat si Marie at tahimik na nakinig nang sumang-ayon si Shai, sinundan ng iba, pati na si Ranta, na nagsabing gusto nilang maging kaibigan siya. Kinalaunan, huminto ang ulan at lumiwanag ang kalangitan sa isang maningning na paglubog ng araw. Pauwi na sila nang anyayahan ni Haruhiro si Marie na samahan silang bumili ng helmet para kay Mug. Tahimik siyang tumanggi, humingi ng paumanhin dahil hindi niya kayang sumama. Ngunit hindi sumuko si Haruhiro, tinanong kung maaari man lang silang magkasamang kumain. Malungkot na ngumiti si Marie at sinabing kailangan pa niya ng oras. Nagpaalam siya at umalis, habang ang iba ay nagtungo sa pamilihan upang hanapin ang helmet ni Mug. Nakahanap sila ng angkop na helmet at umuwi na. Dahil dito, mas naging handa si Mug sa labanan, at mas naging madali ang pagharap nila sa mga goblin. Mabilis nilang nabawi ang kanilang bilis, at gumanda ang kanilang pagsasama, kaya't napapatay nila ang mga goblin ng mas epektibo. Sa paglipas ng araw, unti-unting lumapit sa kanila si Marie, dahan-daang bumubukas ang kanyang loob. Paulit-ulit silang bumabalik sa mga guho, walang sawang nangangaso ng mga goblin. Di nagtagal, kumalat ang kanilang reputasyon bilang mga goblin slayer. Sa pub, tinutokso sila ng iba, bagay na ikinainis ni Ranta, ngunit ipinaalala ni Haruhiro na totoo naman ang mga sinasabi ng tao. Sa walang humpay nilang laban, nagpatuloy sila sa pagpatay ng mga goblin ng walang kahirap-hirap. Sa bawat tagumpay, ina-upgrade nila ang kanilang gamit, at kalaunan, naging bihasa sila na kaya nilang makilala ang mga goblin sa isang tingin pa lang. Sa wakas, napapayag nilang sumama si Marie sa hapunan. Habang puno ng tawanan ng paligid, nanatiling seryoso si Marie, at napagtanto ni Haruhiro na hindi pa niya ito nakikitang ngumiti. Di nagtagal, pinalakas nila ang kanilang armor at natutunan ang mga bagong kasanayan. Si Haruhiro ay nakabuo ng isang kakayahang patahimikin ng kanyang hakbang para sa mga lihim na pag-atake. Si Shai ay natutong gumamit ng shadow magic, kaya niyang pansamantalang ipatulog ang kanyang kalaban. Nakuha ni Ranta ang isang kasanayang tinatawag na backstep, na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na makalayo sa laban at sabayan ito ng isang pag-atake na may matinding bilis. Samantala, natutunan ni Mug ang war, isang kasanayang pansamantalang nagpaparalisa ng kalaban, isang sapat na pagkakataon para kay Yu, na lalong hamasa sa kanyang pag-atake, upang tapusin ito. Si Marie, na mas mataas ang antas sa kanila, ay hindi na nangangailangan ng bagong kasanayan. Samantala, nakakuha si Haruhiro ng isang kakayahang tukuyin ng perpektong punto ng atake, isang tamang saksak lamang ang tiyak na magdadala ng kamatayan sa kanyang target. Kinagabihan, bumalik sila upang magpahinga, handa ng wakasan ang natitirang mga goblin sa guho at sa wakas, ipaghiganti ang pagkamatay ni Manato. Sa bukang liwayway, muling nagtipon ang grupo, handa na sa pagsalakay. Bago umalis, nagtipon sila sa isang huling sandali ng paninindigan, inilagay ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isa't isa. Nagbigay ng masigasig na pananalita si Haruhiro, sinabing mahal niya ang tungkod ni Manato at nangakong ang araw na ito ang magiging araw ng kanilang paghihiganti para sa kanilang nahulog na kasama. Ipinaalala niya sa kanila na noong huling beses na pumasok sila sa lugar na ito, nawala sa kanila si Manato, isang sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita, isang kirot na ayaw na niyang maranasan muli. Malinaw ang kanilang layunin, manatiling buhay at makalabas ng magkakasama. Sa wakas, inamin ni Marie ang bigat na matagal niyang kinikimkim, minsan na niyang hinayaang mamatay ang kanyang mga kaibigan sa isang piitan. Sa pagkakataong ito, isinumpa niyang wala ni isa man sa kanila ang mamamatay. Samantala, abala ang mga goblin sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ang ilan ay nagbabantay, ang iba'y natutulog, may mga nagsusugal gamit ang baraha, at may ilang tahimik na naglalaro ng chess, walang kamalay-malay na isang matinding kaguluhan ang malapit ng sumabog. Unang kumilos si Yu, tahimik na lumapit sa isang nag-iisang goblin. Sa ibang bahagi, pumwesto si Ranta at Haruhiro sa may hagdan, handang umatake. Nakatalukbong sa mga guho, nakahanda sina Mug, Marie, at Shai upang isagawa ang kanilang bitag. Mabilis na sumugod si Yu mula sa kanyang pinagtataguan, pinakawalan ng isang palason na tumarak sa leeg ng isang goblin na may hawak na pana, agad itong namatay. Bago pa makagalaw ang isa pang goblin, sumugod si Haruhiro at isinaksak ang kanyang espada sa likod nito. Ang kaguluhan ay nagpahatid ng babala sa pinuno ng mga goblin, na likhang isip sa isang laban sa chess. Isang goblin ang biglang sumugod kay Haru, na mabilis na umiiwas at nagtanggol sa mga palo. Dumating si Ran sa tamang oras, pinugutan ng kaaway sa leeg. Pagkatapos, biglang pumasok si Mug sa pinto,
nagdulot ng kaguluhan habang ang mga goblin ay nagmamadaling bumangon ng kanilang mga puwersa. Mabilis na nilinis ng grupo ang gusali at sa kalaunan ay nakakita ng dalawang goblin na bumababa sa hagdang bahay. Si Mug ang unang umatake, piniga ang isa sa dingding. Ang pangalawang goblin ay lumundag sa itaas, ngunit handa na si Shihoro, binasag niya ang kanyang shadow magic, na nagpabagsak dito na walang ulirat sa ere. Habang ang goblin ay nahuhulog, sinagip ni Ran, pinuputol ito sa isang mabilis na dagok. Naghatid si Mug ng isang nakamamatay na palo, tinanggal ang huling goblin. Nagmamadali si Naharu at ang grupo patungo sa itaas na palapag upang pigilin ang mga goblin na muling magtipon. Gayunpaman, isang pangkat ng mga goblin na may taglay na crossbow ang naghintay, nagpakawala ng sunod-sunod na mga pag-atake na pumilit sa kanila na magkubli. Bigla, isang malaking goblin na parang bouncer ang umusad, sinira ang mesa na nagbibigay kay Mug ng kanlungan at iniiwan siyang walang depensa. Sa isang brutal na swing, itinapon nito si Mug laban sa dingding. Si Ran ay mabilis na tumalon pasulong, nakipagsagupa sa mga mas maliliit na goblin habang iniiwan ang mabagsik na bouncer kay Mug. Samantala, si Yumi ay nagpakawala ng isang barrage ng mga palaso sa kanilang general. Ang goblin general, na mas matibay kaysa sa iba, ay madaling sinira ang mga palaso bago umusad ng may makapangyarihang pagtusok. Bagaman nila ay nakaiwas sa unang palo, ang sumunod na suntok ng general ay nagtulak kay Haro pabalik, kakarampot lang ang nagawa niyang hadlangan sa tamang oras. Nag-atake si Yumi mula sa likuran, pinipilit ang general na magdepensa at nag-iwan ng kanyang gilid na nakabukas, sinamantala ito ni Haro. Pinuputol ang baywang ng goblin. Samantala, si Mug ay nakipagsagupaan ng harapan sa bouncer, nagpapalitan ng walang humpay na mga palo. Nahihirapan si Ran na mapanatili ang kanyang lugar laban sa dalawang goblin na sumisikip. Mabilis niyang ginamit ang kanyang backstep upang makakuha ng distansya at tumawag kay Haro para sa suporta. Habang abala sa kanyang sariling kalaban, tinanggi ni Haro ang dalawang mabilis na suntok bago nakialam si Yumi, pinapabalik ang umaatake. Si Yumi ay nagayos ng kanyang sarili. Mabilis na bumigkas, at nagpasabog ng shadow magic, ipinadala ang bouncer sa pagtulog. Nang makuha ang pagkakataon, umusad si Mug para sa huling palo, ngunit nahinto habang isang goblin ang pumihil gamit ang isang bato. Mabilis na ginaisang ang bouncer ng isa pang goblin, inagaw ang pagkakataon ni Mug. Napagtanto ni Haro na may kaalaman ng mga goblin sa magic, na nagdadala ng pagbabago sa daloy ng labanan. Biglang umusad ang general, tinusok si Yumi sa balikat. Sa galit, tumugon si Ran ngunit nahadlangan ng isa pang goblin. Mabilis na nakialam si Haro, naglunsad ng atake sa general, ngunit nahadlangan at napilitang umatras habang tumitindi ang walang humpay na pag-atake. Habang matatag na nawawala ang teritoryo ni Haro, ang banta ng nakamamatay na suntok ay nananatiling nakatayo hanggang dumating si Mary sa tamang oras, nakapagpalit ng lugar sa kanya. Umatak ang general kay Mary, ngunit siya ay madaling humadlang at tinapak ang kanyang ulo gamit ang kanyang tungkod, na lumilikha ng isang pagkakataon. Umalon si Haro, itinutulak ang kanyang talam sa dibdib ng general. Ngunit, tumanggi ang kaaway na mahulog. Ang puso ang target ni Haro sa susunod, ngunit nahadlangan ito ng halimaw gamit ang kanyang mga kamay at tumugon, itinapon si Haro palayo gamit ang likod ng kanyang sibat. Mabilis na pinagaling ni Mary si Yumi, ngunit sa oras na muling mag-focus sila, nakatakas na ang general. Samantala, nananatiling nakasangkot si Ran at Mug sa masiglang labanan. Sa kabila ng katatagan ni Mug, walang tigil siyang binugbog ng bouncer. Iniiwan siya na nahihilo. Gayunpaman, pinanatili ni Mug ang kanyang posisyon, lumilikha ng espasyo para sa kanyang grupo. Sinubukan ni Shihoro ang isa pang Shadow Blast, ngunit umiiwas ang bouncer at tinamaan si Mug gamit ang kanyang pamalo. Mabilis na nagcast si Mary ng Healing Magic, habang muling sumali si Yumi sa laban. Nakikita ang laban, kumilos si Shihoro, nagmamadali siyang pumasok, bumibigkas, at nagpapakawala ng isang Shadow Blast mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, umabot ang kanyang atake, ngunit bago pa man siya makapagdiwang. Dalawang goblin ang tumakbo at tinamba siya sa lupa. Ang bouncer, sa sandaling nakakabigla, ay nagbigay kay Mug ng perpektong pagkakataon upang maghatid ng isang nakamamatay na palo, nabasag ang lupa sa ilalim nila. Ang natitirang dalawang goblin ay nagtangkang tumakas, ngunit mabilis na tumakbo si Ran, tinusok ang isa sa likuran at pinatay ito. Sa kabutihang palad, walang pinsalang natamo si Shihoro, at maging si Ran ay kinilala ang kanyang tapang. Ang grupo ay muling nagtipon-tipon at hinabol ang huling goblin. Nagpa siya na tapusin ito ng tuluyan. Umabot sila sa itaas na palapag, natagpuan ng general na nakasandal sa kanyang upuan,
Halos hindi na humihinga, ang dugo ay dumadaloy mula sa kanyang mga sugat. Lumapit si Ran, tinutok ang kanyang talam sa leeg ng general, ngunit bago siya umatak, may biglang tunog na umuugong. Napabalik sila upang makita si Mary na tinamaan ng isang palaso mula sa isang nakatagong goblin na nakapwesto sa itaas ng mga beam. Nahulog si Mary, at tumakbo si Haro upang saluhin siya. Ang general, sinamantala ang sitwasyon, ay lumundag kay Haro, ngunit pinuto ni Yumi ang kanyang mga binti, pinigilan ang kanyang pag-usad. Sinilungan ni Haro si Mary, tinamaan ng isang palaso sa braso. Sinubukan ni Ran na tapusin ang general, ngunit ang kanyang baluti ay tumanggi sa atake, nagbibigay daan sa kanya upang itulak si Ran. Naghatid si Mug ng isang tiyak na palo, pinatay ang goblin. Nag-iisip si Ran kung paano mahuli ang goblin na may crossbow, habang si Haro ay natigil sa takot. Sa kabutihang palad, si Mary ay nananatiling gising at pinipilit siyang alagaan ang kanyang sugat. Naktawo ang goblin sa bintana, handang umatake sa sinumang sumusunod. Mabilis na nag-isip si Haro, inihagis ang kanyang balabal upang baitan ang atake. Habang ang goblin ay nagsasayang ng kanyang palaso, tumakbo si Haro sa kanyang likuran. Tinanggal ng goblin ang crossbow at kinuha ang nakaw na kutsilyo ni Haro. Nagbanggaan sila, dahil ang goblin ay tumalon sa itaas, na bumagsak sa likuran ni Haro. Ngunit, tumugon si Haro gamit ang isang mabilis na combo, sinipa ang goblin sa lupa. Nalaglag ang kutsilyo mula sa mga kamay nito, at piniga ni Haro ito, nakaposisyon upang tapusin ang laban. Bigla, pinagtunguhan ng goblin ang kanilang mga posisyon, pinasadahan si Haro habang sila ay nag-aagawan sa bubungan. Nahihirapan, kinuha ni Haro ang kanyang spear dagger at pinasok ito sa leeg ng goblin, sakto sa pagdating ni Yumi para tumulong. Matapos abangginan ng kanilang fallen comrade, leader, at kaibigan, ang grupo ay bumalik sa lambak upang bisitahin ang kanyang libingan. Habang ang unang nyebe ng panahon ay dahan-daang bumabagsak, nagbahagi sila ng ilang malungkot na salita habang tahimik na pinapanood ni Mary mula sa malayo. Lahat sila ay nagpa-unlock ng kanilang mga bagong badge, at si Shihoro ay lumapit, naglagay ng isa sa batuhan, isang simbolo na para sa kanya. Napuno ng damdamin, siya ay humagulgol habang inaalagaan siya ni Yumi. Sa kanilang paglalakbay pabalik, nakipag-usap si Haro kay Mary. Sa wakas, nagbukas siya sa kanya, binigyan siya ng pagkakataong subukan ng kanyang max level raise, ngunit hindi siya namangha, sinabihan siya na subukan ulit sa susunod na pagkakataon. Sa huli, naghiwalay sila ng daan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Haro ng maaga dahil sa ugali, tanging naisip na nakakuha sila ng araw ng pahinga matapos ang nakakapagod na laban. Bumaba siya sa ibaba at natagpuan si Mug na nagluluto ng almusal. Habang naguhaw ng kanyang ngipin, nag-isip si Haro kung paano gugugulin ang kanyang araw ng pahinga. Mamaya, umupo sila sa labas para sa almusal, at habang sinisip-sip ni Haro ang bagong lutong tinapay ni Mug Wiseman, tinikman niya ito kasama ang isang steaming bowl ng masaganang stew. Tinanong ni Haro kung nasaan ang iba pang mga kasamahan. Sumagot si Mug na umalis si Ran sa madaling araw kasama ang kanyang fishing pole, malamang naguguguli ng araw sa tabi ng sapa, walang nahuli. Umalis din si Shihoro ng maaga. Nang tanungin ni Haro si Yumi, umamin si Mug na hindi niya siya nakita sa buong umaga, na nagbigay diin kay Haro na baka mahimbing pa rin siya sa pagtulog. Tinanong ni Haro si Mug tungkol sa kanyang mga plano, at sinabi ni Mug na nasaktan ang kanyang baluti at napurol ang talam ng kanyang espada, gugugulin niya ang araw sa armory para sa mga pag-aayos. Tinawag ni Haro si Mug na loser dahil hindi ito pumunta sa club sa kanyang araw ng pahinga, tapos sinabi niyang aalis din siya. Sinabi niyang magkikita sila ni Mug sa tavern ng gabing iyon bago maglibot-libot ng walang direksyon sa lungsod. Habang naglalakad, nadapa si Haro sa isang tulay at nakita si Shihoro na nagpapahinga kasama ang mga kalapati, nagpapakain sa kanila ng mga mumo. Binanggit ni Haro ang pinakabagong recipe ni Mug para sa tinapay, at simpleng ngumiti si Shihoro at sinabi niyang nasubukan na niya ito, sobrang sarap daw. Pinanood nila ang pagsikat ng araw at naalala ang isang gabi na magkasama silang magkasama sa parehong lugar. Pagkatapos, naghiwalay sila. Kumuha si Haro ng ilang meat skewers mula sa isang tindahan at naglibot ng walang tiyak na direksyon sa lungsod. Naghahanap ng kahit anong interesante sa lugar na ito. Nadapa siya kay Mary, na nagbabasa sa isang kafe na parang isang mayabang na tao. Mukhang nagulat siya, pero agad na sinigurado ni Haro na hindi siya stalker. Inimbitahan siya ni Mary na umupo, at umorder siya ng kape. Sinabi ni Mary na naninirahan siya sa itaas ng kafe mula nang umalis siya sa kanyang huling guild at paminsan-minsan ay bumababa para mag-isa.
Nang tumayo si Haro para umalis, iniisip niyang gusto ni Mary ng espasyo. Pero pinatotohanan siya ni Mary na malugod ang kanyang kumpanya at nagsimulang mag-alaga ng isang kakaibang hybrid na may pangil na pusa. Si Haro, palaging mapanuri, ay palihim na tiningnan ang mga hita ni Mary, at natuklasan na mas makinis at mas malasa ang mga hita ni Shihoro. Inirekomenda ni Mary na magtulungan silang lahat at magtagpo para sa isang nakaka-relax na session ng tsaa, at pumayag si Haro. Ibinunyag ni Mary na minsan din siyang nakatira sa murang, hindi magarang tirahan pero kalaunan ay yumaman. Sagot ni Haro nang may kumpiyansa na makakamtan din nila ang mas magarang pamumuhay, dahil kumikita na sila ng matino. Samantala, si Ran ay tahimik na naghihintay sa kanyang bangka, umaasang makakahuli ng isda, nang mapansin niyang may umaakyat sa isang malaking bato. Nang mas malapitan, napansin niyang si Yumi ito, na walang kahirap-hirap na ipinapakita ang kanyang kakayahan sa rock climbing na parang si Tom Cruise. Si Mug, sa kabilang banda, ay nakapahinga na at natutulog sa kanyang upuan matapos kunin ang kanyang naayos na armor. Naglakad sina Mary at Haro palabas ng kafe, patungo sa tavern, ngunit huminto sila sa kalagitnaan ng daan upang magpahinga at tumingin sa isang kamanghamanghang paglubog ng araw na natutunaw sa orange na dagat. Pagkatapos ng ilang oras, nagtipon ang grupo sa tavern. Habang nag-uusap, nadapa sila ni Kik at ibinahagi ang nakakalungkot na balita, may mga baguhang adventurer na pumasok sa nasirang lungsod at inambus sila ng mga goblin na may armor. Nagresulta ito sa maraming pagkamatay at mga sugat. Nag-alala si Mary at sinabi kay Haro na tiyak niyang nilinis nila ang mga goblin sa mga pangunahing guho. Gayunpaman, malamang na ang mga goblin mula sa ibang lugar ay bumalik upang sakupin muli ang lugar at maghayganti para sa kanilang mga patay na kamag-anak. Kinumpirma ni Kik ang balita at idinagdag na ang mga goblin ay handang-handa para sa labanan, agresibong binabantayan ng bawat sulok ng lungsod upang tiyaking walang adventurer ang naiwan. Bago umalis, hinarot ni Kik si Haro at nalamutak ang dibdib nito. Bumalik sina Haro at Mary sa kanilang mesa, at ibinahagi ni Haro ang mga nakakabahalang balita na may mga goblin na nagtatago pa sa mga guho. Iminungkahi niyang bumalik sila sa lungsod upang magsiyasat ng personal. Agad na tumutol si Ran, na nagsabing kung mali ang balita, mawawala lang ang kanilang kita sa buong araw. Nagmungkahi si Mug na magpalit na lang ng lugar na pang-hunting, dahil masyado silang matagal na sa mga guho. Inisip ni Haro ng hindi masyado, ang Serenade Mines, isang suhestyon na nagbigay ng gulat sa lahat. Dahil ito ang lugar kung saan nawala ang buong koponan ni Mary. Agad humingi ng paumanhin si Haro kay Mary, ngunit si Ran, na palaging hindi makontento, ay pinuri ang ideya ni Haro, na nagsabing dapat nilang salakayin ang mina at magnakaw ng kahit anong maaari. Nagtanong si Yumi ng tiyak nilang desisyon, na pinaalala sa kanila na nandyan pa ang dambuhalang hayop at kung hindi kaya ng koponan ni Mary, malamang hindi rin nila kayang labanan ito. Nagtalo si Ran na dapat nilang subukan ito, dahil may malaking gantimpala na 30 ginto para sa halimaw. Pinayuhan siya ni Haro na mag-relax, at ipinaalala sa lahat na ang pagpapalipas ng oras sa isang lugar na pang-hunting ay nagdudulot ng pagiging kampante at mga pagkakamali. Pinahalagahan ni Haro ang importansya ng hamon at iminungkahi ang Serenade Mines, na nangangako na mag-iingat sila upang maiwasan ang dambuhalang hayop. Bumoto si Haro para sa mina. Sinagot ni Yumi ang kanyang pahayag, sinasabing ang pagbabalik sa mga pamilyar na lugar ay nagbawas ng panganib. Salamat sa kanilang pag-unlad. Sumang-ayon si Haro ngunit nagbigay babala na ang pananatili sa kanilang comfort zone ay maaaring huminto sa kanilang pag-usad. Napilitan si Yumi na umamin sa kanyang mga argumento. Biglang tumindig si Mary, ang kanyang paghinga ay marahas at hindi pantay, ang mga mata niya ay nakatuon kay Haro sa ganap na pagkabahala. Bumulong siya na kailangan niya ng sandaling mag-isa at mabilis na umalis. Tumayo si Haro at sumunod, ngunit nawala siya sa mga anino ng gabi. Habang sinusuri ang madilim na kalangitan, sa wakas natagpuan niya siya sa itaas ng isang hagdang bahay. Nang siya ay lumapit, nahulog siya, humihingi ng tawad sa kanyang pagtakas. Naalala ni Haro ang kanyang walang pag-iingat na mungkahi na muling bisitahin ang lugar kung saan siya nawalan ng kanyang grupo, at niyegab na isip ang napakalaking mental na pasanin na tiyak na dala nito. Umamin si Mary na hindi siya naniniwala na makakayanan niyang manatiling kalmado sa mga minahan, marahil hindi ngayon. Marahil kailanman. Naiintindihan ni Haro ang kanyang sakit at nangako na hindi siya itutulak sa hindi komportable. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag ng lakas ng loob kay Mary, na napagtanto na ang pag-iwas sa trauma ay nangangahulugang hindi talagang umuusad. Nakaharap siya kay Haro at inamin na kailangan niya ang suporta mula sa kanya at sa grupo, hindi niya kayang harapin ito ng mag-isa. Tiniyak ni Haro na nasa tabi nila sila sa lahat ng bagay, mga kaibigan sila,
at makakaasa siya sa kanila sa tuwing magiging labis ang sitwasyon. Tumindig siya, pinunasan ng kanyang mga luha, at nagpasalamat, kasabay ng pagpapahayag ng kanyang inaasahan para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Bago sila pumasok sa mga minahan, nagpasya silang lahat na paghusayin ang kanilang mga kasanayan at i-upgrade ang kanilang kagamitan upang mapakinabangan ang kanilang mga pagkakataon na makaligtas. Bumisita si Haro sa Thieves Guild upang makipagkita sa kanyang trainer, si Barbara Cullen, na bumulong sa kanya ng malamig na tindi. Sa isang iglap, nilapitan niya siya, nilagay ang talon sa kanyang leeg, pinaalalahanan siya na sa isang tunay na laban, tapos na siya. Bago siya makapag-react, itinutulak siya sa lupa. Nagsimula ang pagsasanay, at hindi nagpatumpik-tumpik si Barbara, walang tigil na pinapahirapan si Haro sa bawat pagkakataon. Matapos siyang iwan na labis na pagod, naghatid siya ng huling palo, pinaipit siya at walang awa siyang pinaasar, nagpapatawa tungkol sa kanyang kakulangan sa karanasan sa romansa. Pagod na pagod, umamin si Haro na sa kabila ng pagkakaroon ng 3 babae sa kanyang grupo, talagang wala siyang halaga at wala ni isa ang nagbigay sa kanya ng pangalawang sulyap. Walang tigil siyang pinagtawanan ni Barbara, ngunit inilipat ni Haro ang atensyon, tinanong tungkol sa kakaibang landas ng magic na minsan niyang nakikita sa mga laban. Nagulat siya, at umamin na ito ay isang magandang senyales, tanging ang mga batikang adventurer ang nakakakita nito paminsan-minsan. Habang casual na nagpe-perform ng handstand sa kanyang katawan, binigyan siya ng babala na huwag magyabang, dahil hindi ito pambihira. Nang tanungin ni Haro kung nakikita rin ba ito ni Barbara, umupo siya pabalik sa kanya, inamin na nakikita niya ito paminsan-minsan. Ipinaliwanag niya na hindi ito isang bagay na maaari mong ipilit na makita, lumalabas itong natural. Kung gusto niyang makita ito ng mas madalas, kailangan niyang maging mas malakas. Sa sinabi niyang iyon, bumalik ang pagsasanay. Lumipas ang mga araw, at sa wakas ang grupo ay ganap na handa na harapin ang mga dungeon ng Sirenaim. Tumingin kay Haro sa nagmamadali na bundok, nagbigay siya ng huling babala, pumapasok sila sa hindi alam at dapat maging mas mapagbantay kaysa dati. Sa sinabi niyang iyon, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa sandaling pumasok sila, nagliyab ang labanan. Nahaharap si Haro sa isang kakaibang nilalang na sumugod upang durugin ang kanyang mukha, ngunit mabilis siyang umiiwas at sumagot, ngunit hindi nagtagumpay. Napilitan siyang umatras, nadaganan si Ran, na nahihirapang mapanatili ang kanyang pwesto. Samantalang si Mug ay walang kahirap-hirap na pinatay ang kanyang kaaway sa isang brutal na swing. Ipinal out ni Yumi ang kanyang mga kutsilyo, inihagis ang isa sa leeg ng halimaw bago pinuputol ang kanyang leeg na may sukat ng kirurhiko. Tumakbo si Mug upang tulungan si Haro, nakikilahok sa nilalang at nagsisilbing distraction. Sa pagsamantala sa sandaling iyon, nilock ni Haro ang halimaw mula sa likuran at pinasok ang kanyang talon sa dibdib nito bago tumalon palayo. Itinaas ni Mug ang kanyang espada para sa huling palo, ngunit napagtanto na ang halimaw ay patay na. Mabilis silang lumipat upang tulungan si Ran, na umiiwas sa isang atake at umatras, nagcasting ng spell habang bumubuo ng isang Illuminati symbol at sumabog ng pulang likido sa kalaban. Ang spell ay nagpapaligalig sa nilalang, nagdudulot ng kalituhan sa kanyang paghuhusga at nagiging sanhi ng maling mga hakbang. Lumulundag ito kay Ran ng may galit na walang ingat, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi mag-dodge ng paulit-ulit. Mabilis na nawawalan ng lupa. Nag-aalok si Haro ng tulong, ngunit tinatanggihan siya ni Ran, na nagsasabing magayos siya ng sarili niyang mga bagay. Nang makakita ng pagkakataon, tinaga ni Ran ang pulsuhan ng nilalang, at pagkatapos ay tumalon sa hangin upang magbigay ng isang tiyak na suntok na nakamamatay. Pagkatapos linisin ang lugar, ipinaalam ni Mary sa kanila na ang mga nilalang na ito ay tinatawag na cubs at mayroong hako sa ilong na tinatawag na talisman, mga mahahalagang bagay na maaari nilang ibenta sa tamang presyo. Nagbabala siya na ang mga ito ay ang mga mahihinang cubs malapit sa pasukan, ang pagpunta ng mas malalim ay magdudulot ng mas malalakas at mas maraming kalaban. Mabilis nilang kinolekta ang mga talisman mula sa mga patay na nilalang at nagpatuloy. Nang bumaba sila sa susunod na antas, nagbabala si Mary na dito magsisimula ang seryosong laban, ang antas na ito ay may regular na cubs, at ang pinakamahusay na estratehiya ay iwasan ang labanan. Habang nagpapatuloy, ang mga nakakatakot na alingawngaw ay umuukit sa paligid nila, na nagpapataas ng tensyon. Pinapalakas ni Haro ang loob ng grupo at siya ang namunguna. Biglang huminto si Mug, narinig ang isang bagay. Lahat sila ay tumingin sa isang butas sa pader at nakita ang isang grupo ng mga cubs na natutulog sa loob. Napansin ni Mary ang swerte nila na hindi nagpapatrolya ang mga cubs, kaya pinayuhan ng grupo na magpatuloy. Tumigil si Ran,
Tinatangkang patayin silang lahat para sa madaling mga loot, ngunit pinayuhan siya ni Haro na ang ganoong pagkilos ay hindi magalang, kahit sa kanya. Nagpatuloy sila, ngunit habang ang ilang cubs ay nagsisimulang gumalaw, nakarating sila sa isang silid kung saan ipinapalabas ni Shihoro ang kanyang shadow magic, ginagawang quicksand ang lupa at nahulog ang mga nilalang sa bitag. Mabilis na ipinagamit ng grupo ang pagkakataon, tinamaan ang mga vital na bahagi ng tumpak. Nakita ni Haro ang isang nakatagong cub na nagtatago sa mga anino. Tahimik niyang tinahak ang likuran nito, huminga ng malalim, inisip ang perpektong landas para pamatay. At tinusok ang kanyang espada sa leeg nito ng isang mabilis at mabisang galaw. Matapos kolektahin ang mga talisman, inamin ni Mary na mas malakas sila kaysa sa inaasahan niya, dahil mabilis nilang napatumba ang mga regular na cubs. Ngunit nagbabala siya, ang susunod na antas ay mayroong elder, ang pinuno ng mga cubs, at dito magsisimula ang tunay na hamon. Hinimok ni Ran ang grupo na magpatuloy, ngunit iginiit ni Haro na magpahinga muna sila para sa araw na iyon, at nagbabala na ang pagod ay maaaring magdulot ng kamatayan laban sa mas malalakas na kalaban. Bagaman na dismaya, tinanggap ni Ran ang suhestyon, at nagbalik sila para magpahinga. Habang nakahiga sa kama, nagmuni-muni si Haro tungkol kay Daddy Man at ang dinamakan ng grupo, napagtanto na si Ran pa rin ang pinakamahina sa kanila. Hindi siya nakikinig sa mga payo, tinatanggihan ng mga kritisismo, at nagpapakasawa sa panganib ng walang iniisip para sa grupo. Desidido siyang tugunan ito, nagpasimula si Haro ng isang pag-uusap. Si Ran, nagising pa, tahimik na lumabas, na sinundan siya ni Haro. Nang magkalayo, tinanong ni Haro ang kanyang opinyon tungkol sa grupo. Malupit na tinanggihan ni Ran ang tanong, na nagsasabing wala nang ibang ibig sabihin ng grupo kundi isang tungkulin. Inaasahan niyang magampanan ang kanyang papel, tulad ng ginawa niya ngayon, na ipinakita na kaya niyang labanan ang kalaban ng mag-isa. Pinabulaanan ni Haro na bagamat nagtagumpay si Ran ng mag-isa, ang pagtutulungan ay magpapabilis sa laban at makakapagtipid ng lakas para sa mga hamon na darating. Tumugon si Ran na ang pag-asa sa mga kasamahan para sa saklolo ay mag-iiwan sa kanya ng kahinaan kapag mag-isa. Kung kaya niyang tapusin ang kalaban mag-isa, mas magiging produktibo ang grupo sa ibang aspeto. Kinikilala ni Haro na isinasaalang-alang ni Ran ang kanyang papel sa sarili niyang paraan, ngunit pinaalala niya na hindi magiging maayos ang kilos na walang pag-uusap sa grupo. Subalit, iginiit ni Ran na wala siyang obligasyong humingi ng pahintulot mula sa sinuman. Binanggit ni Haro na ang hindi pagpapakita ng malasakit ni Ran ay nagpapahirap sa grupo na maunawaan ang kanyang mga layunin, at nasa kanya iyon. Isang team sila, at ang komunikasyon ay mahalaga. Tinutulan ni Ran na bawat isa ay may mga kalakasan at kahinaan, ngunit tila nakatutok si Haro sa paghahanap ng mga kahinaan niya. Hamon niya kay Haro na itanong ang tungkol sa kanyang sariling mga kahinaan. Nabigo si Haro, tahimik na nag-isip, dahil hindi pa niya napag-isipan ang kanyang sariling mga kahinaan. Nagngisi si Ran, nagsabi na maaari nilang ipagpatuloy ang pagpapanggap na may magandang samahan sila sa grupo, ngunit wala siyang dahilan, o kagustuhan, na sumali. Gagawin niya ang kanyang pinakamahusay na makakaya at pagkatapos ay nagpunta sa kama. Kinabukasan ng umaga, nagising si Haro sa tunog ng mga kutsilyo na tumatama sa kahoy. Natagpuan niyang nag-eensayo si Yumi sa pagpapakawalan ng mga kutsilyo. Humanga siya habang ipinapakita ni Yumi ang kanyang mga bagong blades, ipinaliwanag na nag-eensayo siya araw-araw upang mapabuti ang kanyang target. Matapos mag-stretching, bumalik sila sa mga dungeon. Ibinunyag ni Mary ang isang bagong kakayahan, kaunting pinsala ngunit epektibo sa pagpapahina at pagpapabigat ng kalaban, perpekto para kay Ran at Mag na magbigay ng malupit na pag-atake pagkatapos. Nag-aatubili si Ran habang nakikipaglaban, nahihirapan sa kalaban. Mabilis na tumalon si Haro sa likod ng nilalang at itinaga ang kanyang espada sa leeg nito. Itinulak ni Ran ang kanyang espada sa katawan ng halimaw, narrow na muntik niyang matamaan si Haro ng ilang pulgada lamang. Nabubwisit si Haro, at binabaliwala ang walang ingat na pagkilos ni Ran, tinatawag siya na isang walang pag-asa. Inilipat ni Haro ang pansin kay Yumi, na nahihirapan laban sa isang cub. Tinaga ni Haro ang paa ng nilalang. Binigyan si Yumi ng pagkakataon upang magsagawa ng dalawang tumpak na suntok. Tinapos ito ni Mug gamit ang air thrust, isang kakayahan na nagpapabilis sa kanya at nagpapalakas ng malalayong atake. Di kalaunan, nakatagpo sila ng isang elder. Agad nagcast si Shihoro ng spell na nagpapabagal. Pinayuhan ni Haro na mag-ingat, sinasabing kaya nilang talunin ito ng walang pinsala gamit ang tamang estratehiya. Ngunit bago pa man makabuo ng plano, nag-charge na si Ran ng walang ingat at pinatay ang halimaw ng direkta.
Pababa sa susunod na antas, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang bukas na lupain. Habang nag-iinspeksyon, napansin ni Yumi ang mga kakaibang nilalang na parang hayop na papalapit. Si Ran, na palaging impulsive, sinubukang itusok ang isa gamit ang espada, ngunit pinigilan siya ni Haro, na nagdulot ng isa na namang pagtatalo. Biglang ipinakita ni Mary sa kanila na magtago. Bumab sila habang dumadaan ng isang cub patrol. Nagmungkahi si Ran na lipulin na sila, ngunit nagbabala si Mary laban dito, ang dami nila ay magpapalakas sa kalaban kung matutuklasan. Hindi sinasadyang na-trigger ni Ran ang isang kawad, na nagdulot ng alarma habang ang mga kalaban ay nagsimulang maghawl at maghanap ng pinagmulan. Bigla, narinig ang malalakas na yapak, at napatigil si Mary sa takot. Napansin ito ni Haro at tinawag siya, ngunit hindi siya tumugon. Habang tumitingin sa mga halaman, nakita niya ang isang napakataas na nilalang na may mga patch na itim at puti, death spots, ang halimaw na nagwasak sa dating koponan ni Mary. Sinubukang sumilip si Yumi, ngunit mabilis siyang hinailan ni Haro pababa. Nanatili si Mary na nagyayelo dahil sa takot. Nilapitan ni Haro si Mary at pinabalik ang kanyang lakas. Samantalang ang death spot ay gumagalaw malapit, naamoy ang presensya ng mga tao. Bumangon si Mary, humingi ng paumanhin, at pinaalalahanan ng grupo na magpatuloy ng tahimik. Nakapagligtas silang bumaba sa susunod na antas, ngunit natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang nakakatakot na tanawin ng dumadaloy na magma. Ang init ay lumalala habang nakikita nila ang mga cubs na naguukit ng metal at gumagawa ng armor. Nagbabala si Mary na walang oras upang magpahinga, kailangan nilang magpatuloy. Gamit ang mga kasanayan ni Haro na parang Assassin's Creed, tumalon siya mula sa itaas at mabilis na itinaga ang isang gwardya sa leeg, na ikinamatay nito agad. Mabilis na kinuha ni Ran ang katawan, hinayla ito palayo upang hindi magdulot ng ingay habang ang isang cub ay halos hindi nakita sila. Nagmadali silang magtago mula sa isang lugar patungo sa isa, at natagpuan ng isang yungib na pinalamutian ng mga kahangahangang halaman at estatwa. Habang nagpapahinga, ibinunyag ni Mary na dito siya nawalan ng 3 kasamahan. Lumapit siya at kinuha ang isang staff, ang kanyang sarili, that was left behind during their desperate escape. Habang nagpapahinga, biglang tumayo si Yumi, nararamdaman ng isang bagay. Kinuha ni Ran ang isang kumikislap na halaman at itinapon ito sa tunog, na nagpapakita ng 3 hooded figures na nagtatago sa mga anino. Habang papalapit sila, napagtanto ni Haro na mga zombified adventurers ito, na hindi nabigyan ng tamang libing. Nakilala ni Mary ang mga patay niyang kasama, tinawag ang kanilang mga pangalan ng desperasyon. Ngunit huli na sila, walang kaluluwa, handa ng sumugod. Naghandang lumaban ang grupo habang ang zombie mage ay nagcast ng isang nakakawasak na fire spell. Nakaligtas sila sa pagsabog, at pinaalalahanan ni Mary si Haro na takpan siya habang siya ay lumalapit. Napagtanto ni Haro na si Mary ay may mastery ng isang malakas na dispelling magic na kayang i-reverse ang zombification, pero kailangan niyang malapit sa mga undead. Matapang, lumapit si Mary. Mabilis na bumuo si Haro ng plano, si Mug ay haharap sa mandirigma, si Ran ay haharap sa magnanakaw, habang si Shihoro ay magbibigay ng backup, at siya at si Yumi ay susunod kay Mary. Nakipaglaban sina Mug at Ran sa kanilang mga kalaban. Habang hinarap ni Haro ang mage, nakaiwas ang undead caster sa kanyang atake at nagcast ng mataas na firewall na nagtatago ng kanilang paningin. Nabagsak si Ran mula sa malupit na magnanakaw, kaya't ginamit ni Shihoro ang shadow magic para atali ang kalaban. Sinamantala ni Ran ang pagkakataon upang umatake, ngunit sa kanilang pagkabigla, napablock ng magnanakaw ang kanyang mga atake at patuloy na lumaban ng walang pagtigil. Napagtanto ni Haro ang kanyang pagkakamali, ang magnanakaw ay madaling malantad sa mabibigat na atake ni Mug. Kung patuloy na magdadodge si Ran, ang magnanakaw ay makakaligtas at magtatagal. Nawawala sa isip, nahagip sila ni Haro at Yumi ng mga fireball, kaya't naging mas maingat sila. Samantala, ang kalaban ni Mug ay mabilis, at naglunsad ng isang aerial na atake na nagpatumba kay Mug. Nagcast si Shihoro ng sleep magic sa warrior zombie, ngunit wala itong epekto. Si Ran, na abala sa magnanakaw, ay humihingi ng tulong. Nakita ni Haro ang pangangailangan at nagmadaling dumaan sa firewall at nakita si Mary na patuloy na lumalapit sa mage. Sinundan siya ni Haro, nasaksihan niyang inihanda ni Mary ang dispel. Pinatumba ni Haro ang mage, itinutulak siya pabalik at binigyan si Mary ng pagkakataon na alisin ang sumpa. Sandali lang na bumalik ang pagiging tao ng zombie, bago ito tuluyang nagiging alikabok. Inutusan ni Haro si Yumi na tulungan si Mug habang siya ay pupunta kay Ran upang harapin ang magnanakaw. Sumali siya sa atake ni Ran, tinaga ngunit hindi tumama.
Napagtanto ni Haro na malapit nang magtagumpay ang zombie laban sa kanya. Kaya pumasok siya sa close combat, matinding palitan ng mga hampas sa magnanakaw. Nagbigay siya ng signal kay Ran, at naglunsad ng mabilis na salvo ng mga atake. Si Ran ay sinamantala ang pagkakataon, pinutol ang mga binti ng zombie at ibinagsak ito. Agad na nagcast si Mary ng dispel, binasag ang sumpa. Pumunta si Ran upang sumugod sa mandirigma, nakipagtulungan kay Mug. Inabot ni Haro ang kalaban mula sa likod habang pinuputol ni Mug ang mga braso nito, pinapayagan si Mary na alisin ang huling sumpa. Habang nagpapahinga, isang pagsabog ang gumimbal sa katahimikan. Isang dambuhalang kabang pumasok, muling nag-trigger ng mga traumatic na alaala ni Mary. Inutusan ni Haro ang lahat na tumakas, ngunit nanatili si Ran, pinipilit si Haro na tumakas habang ang napakabigat na espada ng halimaw ay sumasabog papunta sa kanya. Napag-iwasan nito ni Haro sa isang mabilis na slip maneuver. Kinuha ni Deathspot ang espada niya at sumugod muli, na matinding sumusugat, ngunit nakaiwas si Haro at tumakbo sa kabilang bahagi. Inutusan niya ang lahat na tumakas habang sumabog si Deathspot mula sa mga guho, humuhugong ng isang hawal na nag-anyaya ng isang kawan ng mga cubs. Binitbit ang mga espada at spears, nagsimula silang magmadali upang harangin ang daan. Inutusan ni Haro si Mug na gamitin ang war cry, na nakagulo sa mga kalaban at nagbigay daan sa kanilang pagtakas. Humiling si Haro ng isa pang gamit nito, ngunit nauubos na ang mana ni Mug. Dahil dito, nahawakan si Shihoro ng isang cub, ngunit si Ran ay mabilis na nakialam gamit ang matinding atake. Itinulak pabalik ang kalaban. Inutusan ni Haro si Ran na magtakip sa likuran, at itinulak ni Ran ang mga kalaban habang nagre-retreat. Si Mary at Haro ay unang tumalon, sinundan ni Mug na hinawakan si Shihoro sa gitna ng kanilang pagtalon. Sa huli, nilagpasan ni Ran ang agwat, landing sa kahoy na tulay na may hawak na espada ni Mug. Pinilit ni Haro na magmadali dahil papalapit na ang mga cubs. Walang tigil na nagpapaputok si Yumi, ngunit hindi sapat upang pigilan silang lahat. Biglang narinig ang isang malakas na tunog ng pagsabog nang sumugod si Deathspot sa kanila. Binabasag ang istruktura sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang bumagsak ito, mabilis na tumakbo si Haro sa mga bumabagsak na mga beam, desperadong tinutok ang kanyang daan patungo sa kanyang koponan. Maliit na pagkakataon na makalundag siya ng huli, ngunit nahulog siya pababa, hanggang sa hawakan siya ni Ran sa braso, iniligtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Hinimok ni Ran si Haro na magpatawa at mag-akyat. Habang umaakyat si Haro, bumagsak ang mga pana mula sa itaas at si Deathspot ay naghagis ng napakabigat na kalasag sa kanilang direksyon. Nakatawid si Haro, ngunit bago makasunod si Ran, nadulas siya at nahulog sa mga guho sa ibaba, napapaligiran ng mga kalaban. Mula sa ibaba, sumigaw si Ran kay Haro na tumakas, pinaalalahanan siya na ngayon ang leader at dapat pangalagaan ang koponan. Nagatubili si Haro ngunit napilitan na magtakas dahil sa pag-ulan ng mga pana. Nagmadali siya pabalik sa bukirin, ipinaalam ang kapalaran ni Ran sa koponan, at hinimok si Mary na pangunahan sila palabas bago pa maging huli. Agad silang nagtago sa mga pader habang ang mga pana ay patuloy na bumabagsak. Samantala, sa ibaba, si Ran ay kumalma, huminga ng malalim at matapang na hinarap si Deathspot, nangangakong tatalunin ang halimaw sa minahan ng mag-isa. Ang kanyang makabayang sandali ay natapos ng mabilis nang sumabog ang isa pang alon ng mga pana, pilit siyang pinabalik sa kanyang pinagtataguan. Ang mga cubs ay nagsimulang mag-akyat sa mga guho, ngunit matapang na itinapon ni Ran ang mga debris upang hadlangan ang kanilang pag-usad. Nang tumagal, nakarating siya sa mas mataas na level, bumagsak sa bukirin. Napapaligiran ng mga kakaibang hayop na parang baboy, ginamit niya ang mga ito bilang takas, muling nakakakuha ng konsentrasyon. Tinawag ang kanyang madilim na mahika at tinawag ang isang demonyong nilalang para sa gabay, ngunit binaligtad siya ng nihilistiko kagustuhan para sa universal na kamatayan, kabilang na ang kanyang sarili. Habang nagtitipon ang grupo, inaalagaan ni Mary si Haro. Nagplano siya na hanapin si Ran at umakyat nang hindi mawawala ang sinuman. Maingat nilang pinapasok ang bukirin, ngunit nang isang cub ang lumapit sa mga baboy, mabilis na sumugod si Ran, tinaga ito sa dibdib. Ang nahulog na cub na may dalang armas ay nagpapatunog ng alarma habang ang mga kampana ay tumunog, na nagpapahiwatig ng paghahanap. Mula sa itaas, nakita ni Haro at ng grupo si Ran na lumilipat ng posisyon sa panganib, sa huli ay nagtago sa isang cabinet upang makapagpahinga habang ang mga kalaban ay papalapit. Biglang sumabog si Deathspot sa cabinet. Sumugod ng brutal na atake. Nakaligtas si Ran sa pamamagitan ng kanyang backstep ability upang umiwas at maglimpong palayo. Habang tinutugis siya ni Deathspot, nakaisa si Yumi sa isang matalim na shot,
tinamaang mabuti ang mata ni Deathspot gamit ang isang palaso. Nagmadali si Haro sa tabi ni Ran, habang ang mga cubs ay sumalakay sa kay Mary at sa iba pa. Pinananatili ni Mary ang kanyang posisyon, binagsak ni Mug ang mga kalapit na kalaban, at ipinakawala ni Shihoro ang mga mapanirang mahika. Nagdulot ng mga pagsabog na nilipol ang ilang mga cub. Pagkatapos, pinagamot ni Mary si Ran. Sumigaw si Yumi na ubos na ang mga palaso, at inutusan ni Haro siya na umatras. Patuloy na sumugod, pinatay ni Haro ang dalawang mga lobo at tumayo pabalik sa likod ni Ran habang nililinis nila ang natitirang mga halimaw, pinapalakas ang kanilang landas ng pagtakas. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat sila sa mas mataas na level, kung saan mabilis na ginamo ni Mary ang mga sugat ni Ran. Nagbigay ng ginhawa ang kanilang kaligtasan. At nagpapatuloy sila hanggang sa matuklasan nila, sa kanilang pagkabigla, na si Deathspot ay umaakyat sa bangin, muling sumasalakay. Sumugod si Mug ngunit nabasag ang kanyang espada at inihagis siya pabalik. Kahit ang mahika ni Shihoro ay hindi naging sapat, napagtanto ni Haro na ngayon na ang pagkakataon, sumugod siya ng mag-isa, iwasan ang atake ni Deathspot, at hawakan ang leeg nito, hinatak silang dalawa pabalik sa bangin. Sinubukang makialam si Mary, ngunit naisip ni Ran ang bigat ng sitwasyon at pinangunahan ang lahat papunta sa kaligtasan. Si Haro ay nagising mula sa pagbagsak, sugat ang pulso. Habang mabilis na tinutulungan ng sarili, gumalaw muli si Deathspot. Sa gilid ng pagsuko, isang landas ang biglang nagbukas. Pinagsama ang lahat ng lakas, tumalon si Haro, tinaga ang mata ni Deathspot at itinulak ang kanyang espada pababa, tinagos ang dibdib ng halimaw. Nahulog si Deathspot, patay na. Tumingala si Haro, hindi makapaniwala, bago tuluyang sumuko sa pagkapagod at nawalan ng malay. Pagmulat ni Haro, natagpuan niyang siya ay nakahiga sa kama. Si Mary sa kanyang tabi, ang mga luha ng kagalakan ay bumabagsak mula sa kanyang mata. Pagbaba ni Haro, nalaman niyang nakaligtas silang lahat at bumalik upang matuklasan siyang nakahiga sa tabi ng bangkay ni Deathspot. Kinagabihan, nagdiwang sila sa tavern. Pati si Renji ay pinuri ang kakayahan ni Haro at humingi ng paumanhin dahil sa isang gintong barya lamang ang naibigay niya matapos ang pagkamatay ni Minato. Kinabukasan, binisita ni Haro ang libingan ni Minato, nahanap ang matagal na hinahanap na pagsasara. Sa huling palitan ng mga salita kay Minato, ipinangako niyang pamumunuan ng koponan ng may matatag na determinasyon, anuman ang pagsubok na darating. Tingnan mo ang video sa susunod na screen, magkita tayo ulit sa lalong madaling panahon.